Yon, welcome back sa ating YouTube channel, Ronde TV mo. Yun ang tatlong araw tayong hindi nagpakita dahil sa medyo busy tayo At yun na nga, yung nangyaring Senate hearing kahapon tungkol sa PDLX ay itong si Senador Jinggoy Estrada talagang binubulyawan itong si Jonathan Morales para bang bata na binubulyawan sa Senado. Ganun ba yung mga senador? Ganun ba yung pagtrato nila sa kanilang mga resource person diyan? At inakusahan pa itong si Jonathan Morales na walang kredibilidad dahil nga sa ilang beses itong na-dismiss sa pagkapulis. Samantalang siya ay talagang nahatulan siya ng korte sa kasong plunder, pero napawalang sala nga itong si Senator Jinggoy Estrada. Pero nga may kaso naman na talagang hinatulan din siya ng bribery. Dalawang dalawang bribery ito. Ito yung indirect bribery at direct bribery. Yun ang mga kababayan, guilty ito itong si Senator Jinggoy Estrada ng korte sa kasong direct bribery and sentenced to 8 to 9 years imprisonment. Di ba? Tapos he was also found guilty of 2 counts of indirect bribery. Yun na nga and sentenced to 2 to 3 years imprisonment. Dapat itong si Senador Jinggoy Estrada din dahil hinatulan na nga ito Mas mabuti pa nga itong si Jonathan Morales, wala pa talagang hatol ng korte, pero itong si Senator Jinggoy Estrada ay hinatulan na ng korte. Dapat ito na yung talagang wala ng kredibilidad. Bakit ba nanatili pa ito sa Senado? Wala namang ginawa ito. Yung kaniyang ama din dati ay pinatalsik bilang isang presidente dahil nga rin sa katiwalian, tapos ang lakas ng loob nitong magsalita na hindi ka panipaniwala yung pagkatao ni Jonathan Morales dahil nga sa mga kasong kinakaharap noon sa PNP. Pero siya, mga kababayan, ay talagang tadta din naman ng kaso at nakulong pa dahil sa pork barrel. Ang mga senador na iba dyan ay nagmamalinis, kaya ako'y nagsalita talaga ngayon kahit busy tayo, 3 araw tayo nga hindi nagpakita sa kamera, puro re-upload yung ginagawa natin. Pero nga yung nakita ko nga itong Senate hearing kahapon, sabi ko parang hindi naman tama siguro na itong si Senator Jinggoy Estrada ay talagang sumisigaw, bumubulyaw kay Jonathan Morales. Para bang tinatakot. Pero mga kababayan doon natin makikita na itong si dating PDEA agent Jonathan Morales ay ang tibay din ng loob dahil hindi nagpatinag nitong senador na si Jinggoy Estrada. Talaga namang sinasagot ng tama din naman yung sagot ni Jonathan Morales, Pero mga kababayan kayo na lang din yung bahalang humusga, Ito yung iilan sa mga sagutan kahapon sa Senado nitong si Jonathan Morales at itong si Senador Jinggoy Estrada. Ito na, sabay-sabay na natin itong panoorin at bahala na kayong humusga Pero sa tingin ko talagang hindi tama itong ginagawa ni Senator Jinggoy Estrada na para bang tinapos niya na, hinuhusgahan niya na yung pagkatao nga nitong si Jonathan Morales. Yun ang sabay-sabay na natin itong panoorin. Let me invite you to who you are. Yes, Your Honor. You were admitted in the PNP when? 1993, Your Honor. Exact date. Hindi ko na... Di mo alam. 1993, Kailan ka natanggal? saan, Your Honor? Ha? Saan po, Your Honor? From the service. Sa PIDEA po. PNP. Sa PNP po, yung sinasabi po ni General Lasso. Just answer my question. Kailan ka natanggal? When were you dropped from the rolls of the Philippine National Police? Madrap po ako, hindi ko na po matandaan, Your Honor. Wala po sa akin yung dokumento ngayon. Unless, Your Honor, Ilan taon ka nandito po nagservisyo yun. sa police? More or less 16 or 17, Your Honor. 17 years? According to the information that I have received, you were dropped from the PNP
on April 25, 1994. Meron pang ano yan, Your Honor, na restored yan, wait, Your wait, Honor. wait. You were admitted, you said you told us 1993. Correct? Admitted in the PNP. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. And you were dropped from the PNP roll on 1994, the same month. Na-restore. Sa Hindi po ako, hindi po ako familiar doon sa date. Kung itatanungin niyo po sa akin yung exact date, wala po sa akin yung eksaktong dokumento. Your Honor. Hindi mo alam kung kailan ka natanggal sa serbisyo? Your Honor, yung ganyang, hindi, kailangan ko sa dokumento. Your Honor. Alam ko kung kailan ako nakulong eh. Yun po, Your Honor, sa inyo, no? Hindi mo alam kung kailan ka na-drop sa PNP? Totoo po, kasi kung pagbabasihan po natin ang dokumento, Your Honor, Kalokohan yan. Your Honor, ang pagsagot kahit saan mang pleading, Your Honor, mabase ako doon sa dokumento, Your Honor. Hindi lahat ng pagkakataon, Your Honor, makakabisado ko yung mga dokumentong matagal nang nakalipas. Kung ano man yung pangyayari ng matagal nang nakalipas, hindi lahat po yun makakabisado ko o maaalala ko. Depende po, kung meron po akong reference na document, maari ko po kayong masagot ng diretso, Your Honor. Alam mo, imposibleng hindi mo alam kung... Alam mo nga kung kailan ka na-admit sa PNP, hindi mo alam kung kailan ka na-dismiss. Your Honor, Sandali lang. Alam mo na na-admit ka noong 1993, hindi mo alam kung kailan ka na-dismiss sa PNP. Your Honor, the following year na-dismiss ka na. Your Honor, yung sinasabi nyo drop, magkaiba po yung drop doon sa dismissal. Okay. You were dismissed a few months after, 1994 din. Your From the Honor, service. Your Honor, yan pong ng PNP na yan, na-restore po ako sa full duty status. Meron naman po yan dyan na kung i-recall ko, ako ay na-restore sa full duty status. May mga po yan, may mga dokumento na nandiyan, Your Okay. Honor. Tell me the reason why you were dismissed. Dismiss or drop, Your Honor? Graft. Drop, Your Honor. Hindi ko Give me the reason why you were dismissed from the service. PNP. Nagkasakit po ako noon, yan, Your Honor Yan yung naging basis ko noon. Your Honor, nagkaroon ng misappreciation of facts. Yan po yung naging ko doon sa PNP noon. Kaya nagkaroon ng restoration to full duty status. So, yung dismissal o dropping from roles ay ang kaso mo is awol. Kasi nagkasakit ka? Yes, Your Honor. Yan, na-restore po ako. Na-restore po ako nung panahon na yan. Kaya po ako nakabalik. Your Honor. Okay. You were reinstated 3 years after, December 30, 1997. Am I correct? Yes, Your Honor. Dahil nagkaroon ako ng mga, sa PNP rin, Your Honor, ang problema hindi po sa akin. Dahil nagkaroon ako ng communication sa PNP noon dahil dyan sa, doon sa ginawa nila sa akin. Kaya, na-reconsider yung aking, pleading sa kanila, kaya nagkaroon ng restoration sa full duty status ko, Your Honor. And after which, 10 years after, you were suspended from July 1, 2007 to September 2007. Why were you suspended? Yan po yung sa trabaho nun, Your Honor, parang, kung di ako nagkakamali, Your Honor, yes, sa pleb. Kung di ako nagkakamali. O ngayon, naalala mo na. Hindi, Your Honor, ako sa akin, Your Honor, nire-recall ko yan Kaya kung sasabihin nyo sa akin, yung mga exact date o ano bang mga hindi ko po talaga, tatapatin ko kayo, hindi ko talaga siya pero nire-recall ko siya para at least mai-ano ko sa inyo, Your Honor. Okay, and then, 1 year after, you were dropped again from the PNP role. Why was that so? Yun po yung... Hindi ko na po matandaan kung anong nangyari noon, Your Honor, kung doon sa sakit o ano man, hindi ko na po matandaan, Your Honor. Pero, Your Honor, yung sinasabi ni General Lasso na nagkaroon ako ng dismissal order,
Ito po, Your Honor, ito yung, nawalan ako ng nawalan ako ng, ng karapatan, ma-avail yung due process. Kasi meron tayong twin requirements para sa due process. Ito yung notice and hearing. Wala po akong natanggap na kahit anong hearing o notices na ako ay na-pre-charge o meron summary dismissal proceedings. Wala po ako natanggap. Kaya nga, kung ako man, ang PNP, pakitaan ako ng anumang dokumento na nagpapatunay na ako ay nag-file ng anumang pleading para kontrahin yung anumang sinasabi sa akin doon sa pre-charge o anumang summary dismissal proceedings. Wala po eh. Kasi hindi ko po na-avail yung due process na yan. Yung sinasabing ganyan. Dahil nung panahon na yan, nag-re-entry na po ako sa PIDEA ng 2009. Wala po ako natanggap niya. Kaya yung na yan, sinasabing order ng PNP na dismissal order, hindi po, wala po akong dyan, walang due process na akong nabinigay sa akin. Nung hinire ka ng PIDEA, you misrepresented yourself that you misrepresented to PIDEA that you do not have any unbroken service in the PNP from 1993 to 2008. And you did not disclose that you were dropped from the PNP role on April 25, 1994 and August 28, 2008. And you were dismissed from the service on November 7, 1994 and was suspended from July 1, 1997 to September of 2007. Your Honor, doon sa pag-accept sa akin ng recruitment committee ng PIDEA, hindi mapapalusutan si General Juniso Santiago. Kaya nga ang sinasabi kang inaano ko rin kay General Lasso, ang ibig bang sabihin, mas magaling siya doon sa kanyang upperclassman na si General Juniso Santiago na 4-star General sa Armed Forces of the Philippines? Kasi tinanggap po ako ni General Santiago at yung mga hinihingi po sa akin, nag-comply po ako. Paano po yun? Service record kasama po yun. Hindi po pwede na hindi ako magde-declare na kahit ano pa man dahil magre-reflect yan sa service record. Pangalawa, yung mga clearances. Kasama po yan doon sa recruitment process. Hindi po ako i-appoint ng Philippine Drug Enforcement Agency kung ang aking mga dokumento ay kamas-kamas. Alam naman po natin na si General Santiago hindi po basta-basta mapapalusutan yan. Sandali lang. Kaya nga hindi mo nga sinabi yung katotohanan. Sinabi po, Your Honor. Na-dismiss ka sa Opo, PNP. dahil nga po, meron akong kaya tinawag po nila ako, nag-comply po ako. Siguro may backer ka. No, Your Honor, hindi po sa backer. Wala po akong backer. Nag-comply po ako kung ano man yung requirements, Your Honor. Dahil kung ako ang PIDEA at alam kong meron kang mga kaso sa Philippine National Police, na-drop ka, na-dismiss ka, na-suspindi ka, finailan ka ng kaso, hindi kita kukunin. I'm sure meron kang malakas na backer para pumasok dyan sa PIDEA. No, Your Honor. At dumaan ako doon sa talagang sa recruitment you process. You never disclosed your record sa PIDEA. Hindi mo disclose yan eh. Your Honor, imposible po yun. Dumaan po ako doon sa proseso ng recruitment nila. Kaya nga po ako inappointed. Dahil kung hindi ako nag-comply, hindi po nila ako tatanggapin. Requirements po yun, batas po yun. Hindi po pwede na yung recruitment committee, ibabiolate nila yung procedure. Hindi po pwede. At saka, Senator Jinggoy, karamihan ng mga initial na mga personnel ng PIDEA were coming from the PNP. Kaya imposible makapagtago ito ng kanyang identity doon sa mga pulis na nandoon sa PIDEA kung ito yung mga kaso niya, hindi niya dinidisclose. Your Honor, tama po yun. Kasi nung panahon na yun, kung di po ako nagkakamali, ang hepe o acting director ng Human Resource Management o yung admin ng PIDEA ay police. Police Commission Officer, Your Honor. Imposible ho na magkano ako ng mga anumang itatago ko dyan, hindi po pwede. At yung IIS, Your Honor, na nagkakandak ng background investigation, panay police. Hindi po pwede lulusot po ako. Sigurado ko,
kung iskalawag ka na pulis, lalong-lalo na PDEA papasukin mo, mukhang malabo siguro, mukhang siraulo ang PDEA kung tatanggapin ka, kung iskalawag ka na pulis. Yung Your Honor, ang sinasabi ko doon kay General Lasso, ibig sabihin, mas magaling ka pa kay General Dionisio Santiago sa military parlance, Your Honor, at saka sa police parlance. Ang tawag doon, magano, kupal. Your Honor, si General Santiago, patawarin niyo po ako doon sa words ko, pero yung po yung military parlance at saka police parlance, pagka ang isang opisyal, hindi magan ng tawag dyan. Your Honor, napaka-tinong opisyal ni General Santiago. Ano tawag? Magan, Your Honor. Magang? Magan. Magan or kupal, Your Honor. Totoo ba yan, Mr. Chair? Yes, magan, stricto. Ibig sabihin ng magan, stricto. Kupal, yung wala. Kurap na opisyal. Yan, corrupt na official, ikaw yun, Senator Jinggoy Estrada. Dahil nga natulang ka ng korte sa kasong plunder. Tapos mayroon ka pang kaso, convicted ka na rin sa kasong direct bribery at indirect bribery. Ang galing mong manghusga. Pero ikaw ay isa kang kurakot sa bakit di ba nanalo pang isang senador? Dapat hindi na ito nanalo Dahil nga nahatulan na ito ng korte. Yung pork barrel dati panahon ni Pangulong Noynoy Aquino. Talagang sila ang nagnakaw ng pera ng ating kaban ng bayan. Kasama nga ito sa mga nabigyan ni Janet Napoles talaga naman itong si Senador Jinggoy kung makapagsalita kala mo'y napakalinis din. Pero siya naman ay kung ganun pala kung may mga kaso ka nang kinakaharap wala ka ng kredibilidad, hindi ka na dapat paniniwalaan. Bakit nandiyan ka sa Senado ngayon? Dapat hindi ka na diyan wala ka na diyan sa Senado, umalis ka na diyan sa Senado. Kasi ikaw rin ay napakarami mong kaso. Kung sa San Juan na nga lang, di na kayo manalo-nalo. Kasi nga, alam na ng mga taga San Juan kung anong klaseng mga tao kayo. Ito mga kababayan, nung panahon ni Pangulong Estrada, kasama rin ako sa mga nagrarally noon. Mga pro-IRAP kami. May bayad kami. Totoo talaga may bayad ang mga di ko lang alam sa iba pero nung panahon na kami ay nagrarally panahon ni Joseph Estrada, pro-IRAP kami. Ang bayad namin sa isang rally noon ay 150 nanggagaling kami sa Cabrera, tapos maglalakad kami papuntang Malacanang. Pag umpisa namin doon kami sa may Cabrera, susulat namin yung pangalan namin. Tapos pagdating naman doon sa halimbawa Malacanang yung namin, Malacanang o Senado yung destinasyon namin, doon kami mag-ingay. Pagdating mo doon, pipirma ka ulit na patunay na kasama ka talagang naglalakad. Tapos pag-uwi nyo, pipirma ka ulit para makuha mo yung 150 mo. Ganon din yung kanyang ama. Talagang mahilig din mag-amang bayad. Itong direct bribery, yan yung kaso na hinatulan na rin itong si Senador Jinggoy Estrada. Kaya dapat hindi na rin ito kapanipaniwala itong senador na ito. Pasensya sa mga taga-suporta nitong si Senador Jinggoy Estrada. Noon talagang gusto ko rin itong mga senador na ito. Kaso nga lang, paulit-ulit balik-balik na lang sa Senado. Wala namang ginawa kundi magnakaw lang ng pira ng ating kabanang bayan. Tapos, kung makapagsalita, akala mo ang lilinis ng mga ito. Yun ang dito lang muna. At bago tayo magtatapos, shout-out lang tayo. Di na tayo nakapag-shout-out. Kay Ma'am Berje Religious ng Apulilan, Bulacan. Kay Ma'am Joyce ng Japan. Kay City Saliha, Baguhan. Kay Idisa Borby. Kay Trabajador Mix Vlog. Pasensya na alam ko may mga talagang pro-BBM dito sa ating YouTube channel. Ako din ay talagang taga-suporta ako ni Pangulong Marcos noon, talagang pero sa ngayon nga parang nahati na yung natin, nahati na yung suporta natin dahil nga sa mga pangyayari na sa tingin natin hindi pa naman tayo sigurado, kailangan ng may linaw. Pagka matapos naman ito siguro, kung talagang wala namang ginawa itong ating Pangulong si PBBM katulad nitong paggagamit diyan ng pinagbabawal na gamot, pabalik tayo, bakit hindi?
ito namang si Maharlika, dapat hindi na nila gawing circus itong kaso na ito. Kung talagang may ebidensya sila, huwag na yung talagang ginagawang suspense din. Hindi ko rin gusto itong ganong ginagawa pang pasikot-sikot, meron pang hindi ko muna sasabihin dahil kailangan na ganito, ganito. Kung talagang gusto nyong matapos, gusto nyo talagang makita na may hawak kayong totoong ebidensya, talaga ilabas nyo na para naman matapos na itong kaguluhan na ito. Kasi ito yung dahilan kung bakit nagkaroon ng kalituhan yung ating mga kababayan. Mayroon ng kumampi kay Pangulong Duterte, kumakampi kay PBBM, nagkakagulo na. Yun ang andito lang muna, at once again, this is Ronde TV mo. Ingat kayo lahat, God bless bawat isa sa atin.